Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, May 21st, 2024. At yun nga, ampaw nga yung mga blue chips natin kahapon. So, di ba sabi natin, parang tataka tayo umakyat yung mga blue chips pero wala naman tayong net foreign buy. So, tingnan mo, nagkaroon lang tayo ng net foreign sell na 70.56 million. Nag-drop na yung index natin ng negative 0.74%. So, parang trap yung galawan ng mga blue chips natin. So, nag-close 6,633.66. Ang winner natin sa ngayon is, syempre, yung bago nating IPO, si OGP, winner siya. Then the rest is mga small caps na stocks ulit. So siguro naman hanggat hindi umakyat si PSE and then parang sideways lang yung galawan natin, mamamayat pag yung mga penny stocks natin para yung mga alaga natin na penny is gumalaw-galaw naman. Ayan. So congrats doon sa mga nakapila dito sa APL natin. Nagkaroon siya ng volume bigla. So 20 million yata. Baka may balita to ah. Tapos yung mangyayari sa kanya, sell on news, di ba? So habang wala pa yung news, gumagalaw itong si Apollo natin. So malakas yung sipa niya. Actually, dalawang parang 2 pips kumbaga, di ba, sa Forex. So silipin natin yung price action niya mamaya. So 27.27%. Alam ko isang titik na ito, 11% to eh. So net foreign sale siya, negative 79.10K. Pero medyo malaki nga po yung volume ng traded volume nitong si Apollo naman natin. Congrats po doon sa mga meron. Tapos si OGP, so na-break daw yung curse ng mga IPO natin kasi after ng IPO, majority ng stocks natin, sina Medic, sino pa ba, yung mga tanda mo, sina Balay, yung mga bagong IPO, sina Alter, lahat pabagsak yung galaw nila. Pero itong si OGP natin, bigla siyang nag-upsurge no after magkaroon siya ng breakout doon sa IPO price natin. So 8.74%. Pero net foreign sale siya ng 13.78 million. So siguro nga hindi natin na i-connect to kahapon doon sa galaw ni Nickel kasi si Nickel di ba nag-upsurge din siya kahapon. Yung global prices ng gold, ng Oceano Gold, di ba? Yung mga gold natin is umakyat siya, yung mga metal products. Ayan. So kaya siguro namayagpag tong si OGP kasi wala din naman tayo nakita na balita sa kanya. Tapos Converge, ayan, natuloy na yung breakout na. So meron na siyang direction at pataas yung breakout na direction. Hanapin natin yung mga resistance mamaya. So nag-up siya na 3.6%. And then meron po siyang 3.17 million net foreign buy. Si Kep natin, ayan, napagod na. So negative 14.26%. Meron siya negative 75K net foreign sell dito sa market. So ayan, ingat-ingat na lang doon sa mga nakabili sa taas. Tapos si Green, alam mo, nauna si Ani na nag-breakout nung isang araw eh. Si Green, so nag-up siya ng 2.04%. Malit lang, pero significant pag titignan mo yung galaw niya. Kasi nagko-consult siya eh, matagal. Tapos tingnan natin kung may volume siya. Negative 20, ilan ba to? 245K net for resell. And yun nga, yung mga, ayun no, makita mo yung mga blue chips. So representative si Ali, nag-drop siya ng 2.36%. Meron pa siyang net for resell na 102.88 million. So siguro sa katapusan na natin makikita yung no, mga big caps talaga natin. Kasi wala talagang volume eh. So, pero maraming traders para dito sa mga small caps na stocks natin. Okay? So yun po yung pinakabuong picture ng markets. Ayan, disclaimer ulit sa mga viewers po natin. As usual, yung mga upload videos po natin dito, yung mga reviews natin is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po. And ikaw na po bahala mag-decide po ano stocks yung gusto mong bilhin naman. Then follow po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga posts natin. Malay mo, yung mga trending. Kasi usually, yung mga trending stocks yung mga pumipitik. So at least updated ka, di ba? Join ka lang or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Ayan, meron pa tayong community. So sa mga viewers, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers. Company reviews, sino ba yung bago natin IPO? Nakalimutan ko na. Kapon is sinabi natin may paparating tayong bagong IPO. Profit or loss is yung mga sample trades, basic indicators, technical analysis, tapos building yung fundamentals ng mga risk management natin, plus PSC, stock market studies naman. Okay? Check mo na lang po yan. So, crypto, follow mo po ako dito sa ating Palavi Trader. Crypto to. So, hindi tayo makapag-post. Wala yung mga play and games natin. Pero si Bitcoin, ayan, larga si Bitcoin natin. Nasa 71K na siya.
So umakyat siya. So ang laki, laki, daming upsurge. Pati si Ethereum malakas, 18% yata yung ginalaw niya. Ayan. Congrats dun sa mga merong Ethereum at buhay na buhay ulit yung ating cryptos. So sa mga social media para updated ka sa mga posts natin, dito po sa ating Palabra Trader na Facebook account at saka dito sa Facebook page na Palabra Traders natin. So double check mo na po yan. Sa articles is dito sa mga yung maluma, dito sa Bodega Peak, dito sa US and dito sa crypto. Yung Twitter natin, saglit, hanapin ko lang kung meron tayong Meron na tayong summary. Okay. Ano ba to? May bago news. TSMC can disable chip machines in China in base Taiwan. Okay, so may control sila, no? Ayan, so hanapin lang natin yung summary. Mukhang wala pa eh. Ayan, wala pa. Hindi pa natin nakita yung kay Philippine Stock Exchange natin. So dito na lang sa mga na-post po natin. So dito muna yung mga foreign funds bot, yung mga binili. So pangalawang araw ko na nakikita to si BPI, China Bank, East West, Metrobank, ASEN, nakabawi na ba? MER, hindi ko pa nakita si ASEN. MER, Manila Water, EMI, FCG, GSMI, LPG, Robinson, SMPH, Globetel, Converge, ICT at saka si Mac. Medyo umusog yung galaw ni Mac natin. Foreign funds sold. BDO, Security Bank, AP, BSC, FGen, CNPF, DNL, IMI, AC, AB, AJ Costco, ang dami. Ali, ayan naman, papamali tayo. Ali, A-Rates, Crits, Philrates, FLI, MEG, buong saksi, A-Rates. SEB and Bell at saka si PHR natin. Okay? So meron dalawa dito. Next Gen Energy Corporation is planning IPO. Ayan, ito pala yun. Of its shares worth up to 579.6 million. So abangan natin to kasi medyo mababa siya. Tapos yung history natin for the year para sa mga IPOs, mukhang mas maganda sa 2024 kasi si Oceana Gold natin is nag-upsurge. SM plans to open 10 to 15 new stores in 2024. Dami. Tapos property giant Ali. So baka ito yung 100 million na net foreign sale. And its wholly owned subsidiary Westview Commercial Venture sold 3.18 billion worth of shares in a well-received. Ayan, meron pala siyang private placement. Ayan, so si Ali natin. Ano kayong price yon? Hindi ko nabasa to. Ayan, so tapos breaking news sa Bitcoin. So nag-upsurge tayo ng 71K. PINMA, Phil Cement, 60% owned subsidiary of Del Rosario PINMA is taking over Petra Cement na pag-aari naman ni Henry Big Boy C. Big Boss Cement Corporation natin. Okay? Tapos winners, mining. Mining na naman yata yung panalo dito. Dito, ayan, mga kadito natics, Infuse, 3.5 billion peso from majority and minority shareholders, negative shareholder equity, capital deficit up 25%. Ayan, so puro hindi pa siya kumikita masyado. Pagcor has converted 13 provisional internet gaming license. Ayan, so ayan mga pasugalan na naman na stocks natin. S&P rises to new all-time high, so maganda sa US. Rojas and Company announces 2024 board slate with notable absence of number 3 shareholder Leandro Libiste. Ayan, so baka hindi na humabot sa meeting nila. Okay. Ito mga ex-date natin, GGS, FB, FPH, API. Ayan, so check mo na po yung mga dates. TBGI, minus 97%, so lugi. NRCP, plus 117%. LC, lugi. Lugi din siya. Laki. Mrs. G, minus 16%. Tapon yan. ACR plans to finish Nara Park Residences, Ibia, in Sarangani by 2027. Ali, ayan. So ito, 32.45 pala. So unit sales, 19 million e-rich shares at 32.45. Ano ba yung price ni na Ali natin ngayon? Ayan. So mamaya tingnan natin. Ayan, pag-ibig, mga kapag-ibig. Ayan, so ano ba sabi dito? Meron tayo record savings, up siya ng 36%. So medyo marami na aware dito sa sa pag-ibig, especially yung MP2 natin. Ayan, so napapag-ibig na rin tayo. Nag-umpisa na rin ako mag-accumulate ng or maglagay ng funds dito sa MP2.
Ayan. So, para ano siya, meron kang diversification, kumbaga, kasi consistent yung bigay niya eh. Ngayon, ang average niya nasa halos 6%, 7%. So, malaki na yan. So, parang nagko-compounding kasi siya eh. So, estimate lang sa, alimbawa, 7% compounding siya, pwede kang kumita ng 30% in 5 years. Tapos pag 10 years, pwede siyang umabot ng halos 70% yata yun. So 10 years, tagal nga lang talaga niya. Pero kung yung mailagay mo na amount is medyo malaki siya, yung 7% is malaki na. Halimbawa, ayan, kwento muna tayo. Halimbawa, 2 million. Kung meron tayo 2 million. Halimbawa, 2 million, 7% yung interest niya. So meron kang 140,000 in 1 year. Tapos divide mo ng 12 months. So, meron kang almost 12,000 per year per month, yung monthly na pwede mong kitain sa kanya in 1 year. So, by the way, may dalawang option si Pag-ibig MP2. Meron yung tinatawag natin na compounding siya 5 years bago mo siya makuha. Or meron din siya yung yearly. Kukunin mo every year yung dividends niya. Ayan. So, meron na tayong video last time eh, pero hindi masyadong ano, hindi ko masyadong na-emphasize yung ano eh. Kasi may MP1, may P1, may MP2, ayan. So anyway, saka na lang siguro gagawa tayo ng video din dyan. AGI Alliance Group remains keen on pushing through with its SkyTrain monorail project breaking. So, ayan oh. Ayan. So, syempre sa mga overseas workers natin, maganda malaki yung palitan. So kung bababa yung inflation sa Pilipinas later on, so panalo, di ba? 58 pesos. Ayan. Mahina yung piso, tama, mahina ang piso, mahina din si PSC. ASN extended 437 million advance to units, issued corporate guarantee, ROX, suspend. So saka natin pag-usapan to, si ROX. SMC plans to launch Airport Express Hotel, Meg World Diversified Property Developer. Okay, tapos ito yung mga kahapon na galawan. RCI Saga. So 50 million treasury shares were acquired by Pedro Rojas in Santiago. Holdings and Pesan of, cross the RCI treasury shares at 2 as a payment for their advance to the company. Ayan. Panalo kasi 4 pesos, 4 pesos na eh. Tapos naglabas pa ng treasury shares at 2 peso. Eh, kung lumabas yan sa public, ayan, asahan nyo mga ka-RCI natin, yung stocks natin is pwedeng bumaba. Ayan, malaki din kasi eh. Tapos sa US market is sideways siya pero yung Nasdaq, tama ba, o S&P is all-time high po siya. Okay? So yun po yung mga kaganapan. Tapos patalastas ulit doon sa mga bago sa channel natin. As usual po, kung siya mag-support or gusto sumali sa trading group, open po yung Patreon channel natin. So double check mo na po yung mga nakalagay dyan. So meron tayong mga free members din pala dito ah. So parang bagong feature, ang tagal ko yan, hindi napapansin. Bagong features ni Patreon. Pwede ka sumali naman na free. Ayan. So lagay tayo ng mga perks later on doon sa mga free members natin para makita mo kung ano yung mga nakalagay dito na examples natin. Okay? So punta tayo dito sa Galawan Market. So ayan, so sabi natin tama yung hinala natin ang pang si Philippine Stock Exchange natin kasi nauntog ulit tayo. Ayan, negative 0.74%. Wala pa rin kasi negative 70 billion at foreign sell. Pero nung umaga medyo ano siya eh, nakita ko is nag-positive to eh. So sa closing, binagsak ulit siya. So ngayon, kung ganyan yung gusto niya mangyari, sideways nga yung picture natin. So kumbaga, trap tong area na to kasi nauntog siya. Tingnan natin bukas kasi hindi pa naman broken yung MA9 saka 20. Pero yun nga, sabi natin, malakas yung hinala natin na trap tong galaw na to or sideways lang siya. Later on, pwede siyang bumaba pag nag-correct tayo. And then, pwedeng ganito lang yung galawan niya na market natin. So, yun ang assumption ko sa kanya. Kung hindi babalik yung net foreign buy, ay wala tayong nakikita. Kaya, konting ingat siguro tayo sa mga blue chips kasi parang trap yung galaw. Pero pag meron to, may boost yung foreigners. Ayan, medyo malapit naman siya dito. Then, may chance din naman na mag-breakout tayo for the short term. Okay? So, yung mga losers natin for today, syempre blue chips, karamihan.
Hanapin natin A-REITs, SM minus 1.49, Ali minus 2%, TEL, BDO, so more than 1%, AGI. Lalim na yung AGI natin, no? Minus 2.8, BPI, nag-drop, GGS, minus 2, AC, nagpahinga, minus 1%, si MEG, minus 0.53, si ano nangyari kay ng Wilcon? Hindi ko nakita dito ah. Ayan, so yun po. Tapos yung mga winners is ICT, medyo nag-bounce siya. Ba, nakabalik si ano, si ICT sa kanyang trend. Aboitiz, ayan, nasa baba. Si Converge, ayan, may breakout pala tayo si Converge. ASN, ba, bumalik sa trend na 2.04%. Sino pa? Bloom. Ayan, so yun lang, LPG 0.2%. Ayan, so tingin tayo sa mga winners, si Apollo. So yun nga po, number 1, mamaya bisitahin natin. 27%. Sino pa? Mga penny stocks to. Si OGP, ayan, ito may volume. Oh. Si OGP natin, silipin natin, 8%. Sino pa? PXP, 4%. SSP, yan, ang buhay na si SSP. Biglang nag-drop dito last time si ano, SSP. Lotto, ito, buhay na buhay si ano, Lotto, nakabalik na. 4%. Converge, 3% nga. STR, okay, so STI pala, yung nasa isip ko. Si JO, buhay na buhay si JO, 2%. Si Del Monte, Ace N, at saka si Green. Ayan. So dito sa loser, si Kep, so 14%. Upson, minus 5%. Nasa ilalim din si ano. Upson natin. RCI, pullback pa rin si RCI. Ayan, so expect mo na dito sa mga MA20 siguro yan. Tapos si A-REITs, minus 3%. 32 yung private placement. Ayan, papunta na siya doon sa price niya. Tapos SLI, minus 3. Vita, minus 3. AGI, minus 2. Ali, minus 2. Merimart, minus 2. STI, nag-drop din. Minus 2%. TEL, minus 1.8. Okay? So, ito yung mga galaw natin. Balik tayo dito sa PSE. Yan muna projection natin hanggat wala yung ano, net foreign buy natin. Okay? So, tingin tayo dito sa global markets. Mukhang pullback na kasi all-time high dito sa ano, US market natin. Ayan. Okay, so tingnan natin. Mukhang lumalaban naman siya kahit paano. Kahapon okay siya. European markets medyo drop. Grabe dito sa ano. Grabe dito sa Asian markets. Halos lahat pala, majority. Laglagan ngayon yung galaw natin. Okay, mahina pala lahat. Cryptos, 71K, taas. Bitcoin, Ethereum, 3.7. Ito, malaki 20%. Darating kaya yung time na si Ethereum natin is hahabol dito kay Bitcoin, no? Kasi malayo pa yung price niya, 3,000 to, ito 71K. Ito kasi mas maliit yung supply niya. Tingnan mo, 19 million lang yung circulating supply ni Bitcoin. Tapos si Ethereum 120. So 10 times yung laki niya. Okay, 10 times. So kung 10 times 30, ba pwede nga madoble si Ethereum natin. DNB 7.95. Okay. Tapos halos lahat nag-akyatan dito sa cryptos natin. Okay, so maganda. Congrats sa mga cryptonatics. Okay, pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Unahin natin si Apollo. Ayan, so parang kailan lang ba yung may nabasa tayo na sabi natin is nasa na si MB Siphon 1 saka MB Siphon 2. Ayan. So nagpapansin na pala tong si Apollo natin. So ang galaw naman nito si Apollo natin, sabi nga natin, yung isang tick niya is 11% yan. So talagang malakas. Pero malakas siya. Yung sipa niya kasi umabot siya ng kasi nag-ano pa siya nag-drop Nag 40% pala yung galaw nito si Apollo. Congrats dun sa mga nakalabas. And nagkaroon siya ng volume. So tingnan natin kung meron siyang balita for the coming few days. Hopefully meron. Support is 0.0129. 0.0129. Ano ba? Subaru galawan na ba ngayon? Resistance. Pwede ba natin ilagay dito? Kasi ang laki ng ano niya okay. So, siguro pwede na rin. Ito pa na dito. Si 0.0158. Ang lalaki kasi ng galaw nito. Kaya make sure na lang po ready ka dito. 10%, 11%. Okay. So, pwede siguro yan. 1:1 yung risk natin kay Apollo. So, very significant yung galaw niya.
So naglabas siya ng earnings pero lugi naman siya. Annual earnings lugi din siya. O baka may balita lang si ano na parating itong si Apollo natin. Wala pa, hindi pa natin alam. So 27% and since nagkaroon siya ng volume. So ito, laki 23 million net foreign rather 23 million traded value. Yung ayan kaya nagkaroon siya ng volume dito. Meron na pala siyang paramdam dito. Kailan kasi kung tinitignan mo dati last time ko hindi naman gumalaw yan, di ba? Ganyan. So downtrend pa rin na malakas yung tingin mo sa kanya kasi ilalim pa rin siya ng MA 100 pero ngayon nag-ano siya nakahinga. So ang lalaki ng ano. Sige, ingat na lang po doon sa mga magti-trade kay ano kay Apollo. Ayan, alam mo naman. Galaw pa yung stocks tayo. 27%. Kung may news yan, pwede siguro ma-sustain yung ano, yung galaw natin. Pwede, actually, kung kahit anong news, pwede nyo siguro i-break tong 0.0158 natin. Okay, so abangan natin, kaabang-abang. Boy, ulit yung mga Subaru natin. Next, si OGP. So, sabi ko nga kanina, so na-break na daw yung curse ng ano, IPO. Kasi ito yung first na after so long is na nakalabas o nag-breakout doon sa IPO price natin. So, lakas ng ano niya, sipa, ayan 200 million, Mukhang may malaking pumasok dito kay ano Oceana Gold natin. So 8.74%. So parabolic yung ano. O pwede siguro parabolic kasi medyo parabolic na rin yung galaw niya. Ayan, lagyan natin ng ganito para makita natin. Ayan, sakto, di ba? So medyo sakto yung Fibonacci natin dito siya. So hindi pa natin maano to, hindi pa natin malagyan technical analysis. Mahirap. Kasi 5 days, 6 days pa lang eh. So, panoorin na lang natin siya. Siyempre, very good siya kasi nag-breakout dito sa, ano bang galaw na ito? Dito sa IPO price. Okay, so may spike siya dito. Okay, diretso yung galaw ni OGP natin. Hopefully meron pa bukas kasi 8% lang naman yung ginalaw. So malaki siya pero pwede pa kung masustain natin yung volume na 200, 100 million para dito kay Oceana Gold natin. Pero meron siyang 13 million na lumabas na foreigner. So, wala tayong makikita na resistance kasi wala pa namang history si OGP. So, ibig sabihin, pwede siyang itulak. Diba? Pwede siyang itulak basta magkaroon tayo ng volume sa kanya. Okay? So, yun lang muna. Nakita natin. At ang pinaka-main reason, sabi natin, is yung global prices ng gold. Di ba? Oceana Gold. Ayan. Next, Converge. Tama ba ako? Oceana, miming ba itong si Oceana Gold natin? Ayan. Hindi nag-review ng IPO para kay Oceana Gold natin. Okay, next, Converge, 3.6%. Okay, meron siyang konti, net foreign by 3.17 million. So medyo nag-overbought na yung RSI natin. Pero ngayon, hindi sinusunod yung RSI, di ba? Mapapansin mo yung mga pumipitik na stocks natin. Kahit mga 89, ganun, medyo gumagalaw pa rin yung mga price action. Okay din yung MACD. And then, syempre, pinaka-significant yung usapan natin kung saan siya magbe-breakout. Ayan. So, meron siyang breakout. So, yung mga nagbabasa ng kanina libro ba yung binabasa natin kay Jason Cam yata yung libro natin na yun. Ayan. So, meron siyang volatility contraction tapos breakout. So, ito yung direction na pupuntahan na price action natin sa kanya. So, ngayon, meron siya resistance yan. Ang next natin is dito, mga 11. Malayo ba? O ito muna, Kasi ito currently nasa resistance. So kung medyo mag-breakout siya ng konti, ito na nga. Mga 11.8, 11.5. Ayan, so depende sa tingin mo. Pero ito yung tinitignan ko sa bandang kaliwa is dito at saka dito. Lalo na to. Meron siya resistance yan. Ayan. So very good. Nagkaroon po ng breakout si Converge. At least, di ba? So yung ibang mga blue chips kasi pabagsak yung galaw nila. So kailangan ma-break muna to. Ma-break yung 10.5 bago natin pag-usapan yung 11 pesos. Ayan. Pero maganda yung ano niya. Pag titingnan mo yung buong picture niya. So nag-conso, and then nag-breakout. Ayan. Hopefully meron pa for the coming few days, Converge. Next, KEP. Ayan. So kailangan may plan ka. Kailangan may plan ka talaga. Hindi pwede araw-araw Pasko dito sa mga stocks natin. So laki. Negative 14%. At malaki rin yan, no?
12 million yung traded value ni Kep. So nag-resist na siya. Dito ko nilalagay kagabi, no. So yung gap, parang nag-fill the gap siya, no. Ito yung gap natin hanggang dito. Parang ginawa niya fill the gap na malaki. So ngayon, yung next natin na gap is dito. 4.96 o 4.8. Ayan, baka magsiso yan. Bukas yung galawan natin sa kanya. Ayan, bearish na yung tingin natin sa kanya. Kasi akala natin naabot pa dito sa around 8.5. Hindi ko napansin may gap nga pala tayo dito, no? Malaking gap to. Ayan, no? So, anyway. So, plan mo na lang. Pwede naman siya mabuhay after a few days, di ba? Ganyan naman yung galawan ng mga trending stocks natin. So, 14% drop si Kep natin. Wala tayong catalyst. Next, green. Okay, nag-breakout na ba? 2% lang naman pero meron siyang volume. Ayan, 6 million yung volume niya kahit pa paano. So, meron siyang 2.04% na gain, 245K na net foreign sell. So, may breakout siya kasi dito. Ayan. Nauntog pa pala siya ng konti. So, ngayon, tingnan natin kung matuloy yung breakout, kung tamang breakout yan. Titingin tayo dito. O, masyado mataas yata. Okay, dito muna siya. Sige, dito muna. Pa-breakout muna natin. Okay, so 0.266. Tingnan natin kung abot siya dyan bukas o mas mababa. 0.26. Ayan. Pero maganda yung galaw niya kasi parang si ACN, Converge. Meron na rin siyang breakout. Ayan. Tapos makita mo yung buong picture niya. Ayan, maganda yung yung mga trends natin. Si Ani, saglit kasi nag-breakout to ng isang araw eh. Tama ba? Parang nag 8% to ng isang araw. Ayan. Nag-breakout na rin siya. Ayan, nag-breakout na rin. Maraming penny stocks na galawan na May, June, baka penny stocks month na tayo. Ayan, so ganyan lang muna. Tingin natin kay Green. And then lastly, si Ali, representative ng mga laglag na big caps. Ayan. So 32. Pero si Irich yun, yung price ni Irich natin. So drop siya ngayon, negative 2.36%. Ayan, so wala siyang foreigners, 102 million. Mukhang nauntog na naman tayo dito Okay, after ng double bottom, may gap. Nag-fill the gap siya 2 beses. So, 2 beses nag-fill the gap. Okay, lagay ko muna dito. Resistance. Yan lang muna. Parang sideways yung pattern natin dito sa baba. Para kay Ali natin. Tapos, okay, sige. Bukas natin makita kung pa-bearish nga talaga ulit si Ali natin. Kasi okay pa naman. Yung buong picture ng trend ng MACD, okay pa naman siya. Ayan. Okay, so yun lang muna yung ating review for today as usual. Ayan, so double check natin. Medyo ampaw si PSE natin. Prediction lang naman natin yan. Personal prediction lang. Pwede rin naman mag-breakout yan. Sabi natin. Basta meron siyang net foreign buy. So bago tayo mag-close, as usual, please don't forget to subscribe dito sa Palaboy Trader. Join ka sa group. Crypto ko to. Follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guides sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.